Akala ng mga pulis, kriminal ang kanilang taong napatay, pero ito pala ay inosente. Alamin kung bakit hindi sapat ang mistaken identity bilang depensa sa batas. Tutuklasin natin ngayon ang isang napakahalagang kaso sa criminal law ng Pilipinas, ang People versus Uwanis and Galanta. Ito ang kaso kung saan dalawang opisyal ang napatunayang guilty dahil sa pagpatay ng isang inosenteng tao sa paniniwalang siya ay isang kriminal. Dito natin i-highlight ang doktrin ng mistake of fact, ang limitasyon ng paggamit ng puwersa, at ang obligasyon ng mga otoridad. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang batas, ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo, at para sa lahat. Ako po si Atty. Claribel Lucila. Noong December 24, 1938, may natanggap na telegram mula sa Maynila si Captain Monson na ang isang takas na kriminal na si Balagtas ay nasa kabanatuan kasama ang isang bailarina na si Irene. At ang utos, arestuhin si Balagtas at kung hindi nila kayang mapigilan o madaig sila, sundin ang mga tagubilin na nakasaad sa telegrama, "Get him, dead or alive." Pinatawag sina Uwanes at Galanta upang tumulong sa paghahanap at pag-aresto kay Balagtas. Dumating sila sa bahay ni Irene, tiningnan nila ang silid at nakita ang isang lalaki na natutulog nang nakatalikod sa pinto. Inilabas ang baril nila at pinagbabaril ito. Ngunit ang napatay nila ay hindi si Balagtas, kundi si Texon, ang paramour ni Irene. Sa trial court, napatunayan sila na guilty ng homicide through reckless imprudence na may parusang 1 taon at 6 na buwan hanggang 2 taon at 2 buwan na pagkakabilanggo plus indemnity na 1,000 pesos sa mga naulila ni Texon. Ang issue sa kasong ito, pwede ba silang mapawalang sala dahil sa mistake of fact? Sa pag-aakala nila na si Texon ay si Balagtas. Ang depensa ni Uwanis at Galanta, sinasabi nila na wala silang intensyon na pumatay ng inosenteng tao. Sila ay sumusunod lamang sa utos to get Balagtas, dead or alive. At ang pagkakamali ay dahil sa ignoransya facti o hindi nila alam na mali ang identity nito. Ngunit tandaan po natin na may mga legal na limitasyon at pamantayan sa valid mistake of fact bilang defense sa criminal liability. Ayon sa Korte Suprema, hindi sapat ang paniniwalang mali ang identity kung may pagkakataon naman silang ma-verify bago gumawa ng marahas na kilos. Si Texon ay natutulog, walang anumang pagsalubong, armadong kilos o pag-aalsa mula sa kanya. Dapat may identification. Dahil dito, tinuring ng korte ang ginawa nila bilang murder, hindi lamang reckless imprudence. Pero syempre, may mitigating circumstance, ang incomplete justifying circumstance under the revised penal code. Ngunit hindi buo ang justification, kaya pinababa ang sentensya ng ilang degrees. Binalik ang parusa sa 5 taon ng presyon koreksyonal hanggang 15 taon na reklusyon temporal, plus indemnity sa mga naulila na 2,000 pesos. Ano-ano ang mga aral mula sa People versus Uwanis at Galanta? Ang mistake of fact is not an absolute defense. Mapapawalang sala ka lang kung ang pagkakamali ay tapat at walang kapabayaan. Dapat may makatwirang pagkakataon kang alamin o kumpirmahin muna ang katotohanan bago gumawa ng marahas na hakbang. Ang pagkilos sa tungkulin ay hindi excuse kapag lumabis ka ng ginawa. Kahit may utos kang arestuhin ng isang tao, hindi ito nagbibigay ng lisensya para pumatay ng inosenteng tao kung hindi mo pa napapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. May limitasyon ng kapangyarihan ng Estado. Ang mga pulis o otoridad ay mananagot kapag ginamit nila ang pwersang labis at hindi nararapat.
Ang kanilang pagkakamali ay isang mitigating circumstance lamang, ngunit hindi ito justification. Ang incomplete justifying circumstance ay nakabawas sa parusa pero hindi ito nag-aalis ng kriminal na pananagutan. Ang People versus Uwanis at Galanta ay isang pambihirang kaso na nagtuturo ng balanse sa pagitan ng tungkulin, pag-iingat at limitasyon ng kapangyarihan ng awtoridad. Isang paalala na ang batas ay para sa katarungan, hindi sa kapusukan. Kung gusto mo pa ng legal explainers gaya nito, like, subscribe at i-share ang aking video para lagi kang updated sa Law Explained in Filipino. Salamat po sa panonood at tandaan, ang batas ay hindi intimidating kung malinaw ang paliwanag. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.